Hallelujah, praise the Lord. Highest praise, glory, honor, and thanksgiving to our Lord Jesus Christ alone. And I also give double honor and respect to our beloved parents in the Lord, beloved and honorable Pastor Evangelist Wilde E. Almeda, beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Greetings po to all the beloved Almeda children and the beloved families po. Also, to you beloved brethren, beloved ordained preachers, and all webcast viewers. Hallelujah, praise the Lord. I thank so much our Lord Jesus Christ kasi nagkaroon muli ako ng pagkakataon na pasalamatan kong ating mahal na Panginoong Jesus sa mga kamangha-mangha niyang ginawa sa aming buhay. Right, hallelujah. The first one who came to know of this congregation was my beloved sweetheart. Pero my youngest brother was the one who was first baptized of November 1989. Then after 3 days, ang mahal kong sweetheart naman of November 1989. The moment I learned about it, kasi nakita ko agad sa kanila ang pagbabago, I was their number one persecutor. Araw-araw po yan na inaaway ko ang mahal kong asawa at ang dalawa kong bunsong kapatid, pinaalis ko po sa aming tirahan dyan sa may Quezon City. So, muntik na kami maghiwalay ng aking mahal na asawa until one day, tinawag na rin ako ng mahal na Panginoong Jesus of last quarter of 1992. Nagkaroon ako ng karamdaman. At first, hindi ko gusto na pumunta po. So, I seek the help ng mga doctors and I was scheduled for operation kasi nagkaroon po ako ng lump sa right side of my breast, sa my breast ko po ng measuring 6 by 6 centimeters. So, malaki po yun, almost 3 inches by 3 inches. So, ma-opera na po ako. Then my parents in the province instructed my sweetheart na wag daw ko akong ipa-opera, dalhin ako sa banal na gawain and dinala po ako that was overnight. Following day, sana Saturday was my scheduled for going to the hospital pero hindi po ako nakapunta kasi nakatulog na po ako. And for almost 3 weeks, nawala na po agad yung cyst na yan, nag-vanish na po. Pinagaling agad na mahal ng Jesus. At yun ang unang himala niya sa akin. After almost 8 years, nakaramdam na naman po ako ng health issues. This time naman, sobrang pagdurugo ko. So, I was sad to say na hospitalized po ako, na confined po ako. And they found out na meron pa akong series of myoma. So, ooperahan daw ako. Nag-seek ako for another medical opinion. Ganon din po ang sinabi. May myoma talaga ako. Ngayon, I prayed to our Lord Jesus Christ sa unang panayal, Pastor Wilde Estrada Almeda. Sabi ko, mahal na Panginoong Jesus, noong nagkaroon ako ng cyst sa right breast ko, hindi mo pinayagan na maopera ako at nawala lahat yun. Ngayon na nampalataya ako, mahal na Panginoong Jesus, sabi ko na mawawala din. Totoo po mga mahal kong kapatid, nawala po ang cyst na yan at nawala po ang mga myoma na yan at ako'y pinagaling na malapay ni Jesus. Hallelujah. My husband also was, marami siyang bisyo. Hard drinker po siya ng liquor. At may mga sakit siya, pero pinagaling lahat siya na malapay ni Jesus. Amen, hallelujah. Pinagpala po siya at ginamit din siya ng mahal na Panginoong Jesus as one of the engineers dito sa construction ng ating Marilao Outreach. Salamatan ko ang malapay ng Jesus. Hallelujah. That was way back of 2010. Ang mahal kong asawa ay pumunta sa may Lasal para sunduin ang mahal kong anak na natapos sa kanyang bar exam. Alam po niyo noon, October of 2010, nagkaroon ng blast po sa may Lasal. Kasi ang mahal kong asawa kasi, nandun siya sa spot na gusto niya makunan ang beloved daughter ko na paglabas sa Lasal, mapipicturean niya na maganda. Maganda po yung spot na yan, pero ano po nang mahal pa no, sinabi na leading ng Holy Spirit, umalis siya doon sa spot na yan, tumuntong siya sa isang plant box, mga almost 2 meters lang po ang layo niya. Then pagkatuntong niya sa plant box, sumabog po yung fragmentation grenade.
Pinag-ingatan na mahal na Panginoon Jesus ang mahal kong asawa kasi that time po, marami pong nasaktan at may naputulan po ng paa. Pinagpala din ang beloved daughter ko po at take 1 lang po sa kanyang bar examination at ngayon po pinagpala siya at connected siya sa Supreme Court. Maging ang aking mahal kong asawa ay connected siya noon sa Department of Transportation. Maging ako din po, pinagpala niya ako sa aking career as manager po sa isang number 1 bank sa ating bansa. Pero sa lahat na po ng pagpapalang yan, dumating din po ang pagsubok sa amin na hindi ko po makayanan po. I have so many questions at the back of my mind. Sabi ko, and marami akong tanong talaga, pero natili ang pag-ibig na malapit niyo sa akin. Palagi niya sa akin sinasabi na, my daughter, I am with you. I will never leave you nor forsake you, sabi niya. Talaga pong umiiyak ako, talagang nahirapan po ako. Hanggang pumunta pa nga ako sa Baguio sa kapatid ko para medyo mawalan kong konti ng problem po. Pero dumarating palagi pag nagpe-pray ako sa malapit ng Jesus, sumasagi palagi sa isip ko yung mga kamangha-mangha niyang ginawa sa amin. Binago niya ang aming family na sobrang gulo ang aming family way back doon sa Cagayan Valley noon. Magulo lahat ng mga kapatid ko at kahirapan nandyan din po. So yun ang inspiration ko sa pagpapatuloy na paglilingkod sa mahal na Jesus. I'm still hurting. My daughter and I are still hurting. Pero pinanghawakan ko ang mga blessings na mahal na Jesus na pinagkaloob sa amin. Pinasalamatan ko rin na andyan ang pag-ibig at moral support ng aking mga kapatid, mga mahal sa buhay, mga friends, most especially po, our parents in the Lord through the beloved Almeida children po. Hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa mahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah.